Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Kumusta mga kabibig at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Pero mga kabibig ha, iba na ang aking pakiramdam ngayon. Nasaan ba si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit itong si Romualdez ay may maraming public appearances ngayon? Naging presidente na ba si Martin Romualdez? Take note mga kabibig ha, sa araw na ito, alam nyo ba kung saan nagpunta si Romualdez? Meron siyang ginawang napakalaking Mr. President. Dumalaw si House Speaker Martin Romualdez kasama pang ibang kongresista sa AFP Southern Luzon Command, SOLCOM, Camp Guillermo Nakar sa Lucena City ngayong Sabado, Saturday 7. Inaasahang magkaroon siya ng talk to troops. Wow. Talk to troops. So mag-speech siya para sa mga sa mga AFP sa naturang SOLCOM headquarters. So eto na ang bagong video ni Martin Romualdez kung saan marami ang tumaas ang kilay. Ito na ba ang pagsisimula ng bagong presidente natin? O, tingnan nyo kabibig. Sino bang hindi matatawa dyan? O, acting president, Mr. President, o di ba? Si VP Sara, ginawa ba niya ito? Hindi, no? Si VP Sara ang second highest official. Pero hindi siya napapaepal. Gagawin ito ni VP Sara kasama si Pangulong Bongbong Marcos, pero I don't know kung magkasama ulit sila. Kasi hindi pa sila nag-uusap ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, tingnan nyo kabibig. Ang epal-epal. Ano bang kailangan niya sa AFP? Bakit may talk to the troops? Ano bang meron? Bakit? Anong tawag dito? Sa Bisaya pa, gusto niyang kunin ang loob ng ng AFP para siya ang tawag dito, siya ang kung magkaroon man ng gulo, kung magiging prime minister siya, susuportahan siya ng ng AFP. Sabi ng iba-iba, baka ito na ang unang pasabog ni Martin. Baka totoong magkaroon ng impeachment si VP Sara at siya ang ipapalit. Nako, nagsimula na daw si Martin Romualdez acting like a VP or a president. Nako, mga kabibig. Iba ang aura ngayon ni Martin Romualdez. Parang siya na ngayon ang may hold ng malaking power. Tingnan mo nga ang kanyang astao. May naalala ba kayo na naging speaker sa Kongreso na ganito mag-asta? Nung previous speaker sa panahon ni Duterte, ganito ba siya nag-request na dapat magkaroon ako ng talk to the troops, dapat bibisita ako sa AFP, dapat bigyan ako ng ceremony address, mga ganito, ganyan. Diba? Kasama pa ang ilang mga kongresista. Ito mga kongresista na ito, no, sobrang kasipsip nila kay Martin Romualdez. Takot silang hindi mabigyan ng ng budget. 'Di ba makabig? May pinasabog nga na issues itong si Erwin Tulfo ba? Ted Filon na grabe pala ang notice of disallowance sa mga kongresista. Lumaki ang budget ng mga kongresista, mga kabibig. Kaya sabi ng ilan, sino ang mag-o-audit ng pera ng mga project ng ating mga kongresista? Sila nga parang perfect kung makaasta, kung maka-scrutinize kay VP Sara. Di ba mga kabibig? Iba, naging presidente na si Martin. O, payag ba kayo? Mr. President Martin Romualdez, mga kabibig. Payag ba kayo mga kabibig na maging presidente si Martin Romualdez? Bakit kabibig? Nasaan ba si Bongbong Marcos? Proxy. Proxy si Martin Romualdez bilang presidente kasi hindi kaya pa ni BBM, di ba? Hindi pa kaya ni BBM kaya si Martin Romualdez muna ang magpo-proxy bilang presidente. Kaya nga nung ginawa ni Martin Romualdez kahapon ba o the other day pumunta ng Davao City, nagkaroon ng wawawin, nagiging Willie Rebellion si Martin Romualdez. Nako, ito hinamon ni Baste
Duterte si Martin Romualdez. Alam mo ba kung ano ang sabi ni Baste? Ito kabibigay, i-share ko sa inyo para alam din, o sabi ng iba, baka insecure lang si Baste kasi hindi niya kaya ang ginagawa ni Martin Romualdez. Ano, hindi kaya? Naku, ang Davao City pa ba? Hindi mamimigay ng ayuda. At bakit mamimigay ng ayuda ang mga Duterte? Nabahaan ba ang Davao City? Yan ang malaking tanong. Nabahaan ba ang Davao City? May sakuna ba sa Davao City para mamigyan ng ayuda? Si Martin, ang Luzon nga, kailangan ng tulong. Bakit pa sila pumunta ng Mindanao? Kasi nagpapaepal. Sabi ni Baste Duterte, sa totoo lang, ang gusto ko sa kanilang Marcos admin and Speaker Romualdez, ayuda-ayuda. Gusto ko sanang magkaroon ng ganyan dito sa Davao, isang beses isang buwan at 1.5 billion kada buwan sana dito. O tingnan nyo magkano ang ginastos nila. 1.5 billion. Kahapon nawala parang bula ang 1.5 billion. Bakit nawala parang bula kabibig? Nagamit yun ng mga tao? Oo, nagamit nga ng mga tao. Mga ilang days lang. O kayo, gusto niyo ng ayuda? O, ito ang suggestion ni Baste Duterte. Ang gusto niya, sana magkaroon na ang Davao every month ng 1.5 billion kada buwan na ayuda. Kung mamimigay si Martin Romualdez sa Davao every month, edi lahat ng probinsya bibigyan nila ng 1.5 billion every month para ayuda, para sure ball ang kanilang pagkapanalo sa 2025 at 2028. Ngayong September, nandito sila. Gusto ko rin na pati October, November, and December dahil sobrang dami na naabala ng abala na ibinigay niyo sa mga tao dito. Tingnan nyo. Yan ang sabi ni Baste Duterte. Abala pa lang, naging abala pala sila. So, ang gusto ni Baste Duterte, every month na lang, maggasta kayo ng bilyones. Para naman yan sa tao, pera ng taong bayan yan, di ba? Sabi ng ilang netizen, tama lang naman. Kasi puro ayuda lang sila eh. Yung prime problema ng Pilipinas, tinatapakan lang ng ayuda. Di ba? Magkano ang binigay na ayuda ni Martin? Ang dami. Sobra mga kabibig. Pero, may liquidation ba? May auditing ba? Pero kay VP Sara pa ito, nako, mag-una-una pa yung Makabayan Black. Una-una pa si Franz Castro. Mr. Chair, di ba? Notice of disallowance, Mr. Chair. Pero mga kongresista pala, may mga notice of disallowances din pala. Mr. Chair, confidential fund. Pero ito, yung 20 million sa SONA, meron na bang auditing? Nag-present na ba sila sa tao na ito ang nabili o nagasto? Wala. Yung flood control project, yung 1.4 billion everyday, may auditing na ba? Pinatawag na ba sa Kongreso, sa Senado? Wala. Itong mga paayuda na Martin Romualdez at BBM, ang dami ng ayudang ginawa nila. Meron bang liquidation? Meron bang, anong tawag dito, transparency report? Wala. Ito ang dapat tutukan ng mga kongreso. Bakit hindi nila tutukan ng bibig? Kasi kasali sila. Kasi sumasama sila sa mga paayuda ni Martin at ni BBM. Tingnan mo nga, si Martin pumunta sa Davao, ilang kongresista ang sumama? 200, 100 plus? Tapos andun ba si Senator Bong Revilla? Isang Bong Revilla na nakita nyo ba na umupo si Bong Revilla sa mga Senate hearing, nagsalita, para yatang wala parang walang laman ng utak. O kayo, iboboto niyo si Bong Revilla? Nako, hindi ko iboboto yan. Oy, ano yan? Ay, kulang yan. Hilaw na hilaw. Mga ilang taon o ilang termino na nakaupo dyan pero wala pa rin nagawang trabaho. 'Di ba? Sayang ang pinasasahod kaya ngayong eleksyon, oy ikaw, wag ka nang magpabuang-buang diyan. Wag ka nang magpadala sa mga budots-budots, sa mga paayuda, sa mga masasarap na mga panalita, mga pagkain ibibigay. Wag kang magpadala, oy mag-isip-isip ka rin. Kung binudol tayo, mapapabudol ka pa ba for the second time around? Kung mapapabudol ka for the second time around, ako, buang ka na doon. Kailangan ka nang pumunta ng mental hospital. Magpa-check ka na talaga.
'Diba? Pero kabibig, alam niyo naman ang tao kabibig, kailangan talaga ng pera, okay lang naman eh. Sabi nga ni Leni Robredo, okay lang kunin mo yung pera kasi pera niyo yan. Oh, di ba? So yun po mga bibigang ating latest lebak-lebak for today. May bago tayong presidente. Palakpakan naman. Ang galing ng ating President of the Philippines. 'Di ba? As in, believe ako sa ating presidente. Oy, oo. Si Mr. President Martin Romualdez. May question mark kasi wala pang botohan. Mr. President Martin Romualdez. Oh, tingnan niyo. Galing. Baby Damulag energy. Sabi ni Quizette Laureta Chu. Wow, feel na feel. Feeling president na siya, kapal moks. Ganyan ang tipikal na itsura ng mga kontrabidang politiko sa mga teleserye, ganyan na ganyan. O, ito mga komento ng ating mga netizen ha. Hindi ko to. For the first time and forever, ngayon nang ako nakita ng Speaker of the House ay super active sa ground. Mas active pa sa konsihal. O, ito pa. Kaluod feeling jud niya as a president, mas visible pa siya kaysa presidente. Baka yung president tulog na naman, baka pinapalamo na lang ng tawas, parang nasa bedroom na lang tapos lalabas na lang if needed talaga. Kaya walang alam sa mga nangyayari. Meron siyang mukha sa North Korea, hindi ko alam kung sinong kamukha niya sa North. Gawin niya munang safest place at disiplinado mga nasa kasakupan niya bago mangarap magpresidente. Wow, practice na ba yan? Feeling, we angay ka cool. feel na maging presidente o the worst president that will never have. Ito yung mga komento ng ating mga nasin. Nakakatawa lang yung mga komento na parang hindi sila sang-ayon na si Martin Romualdez ay magiging presidente ng ating bansa. Ikaw, sang-ayon ka ba nga si Martin Romualdez maging presidente natin? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Salamat po and shout out po sa lahat ng ating mga OFW dyan. Kumusta kayo? Laban lang tayo ha. Mawala ng pag-asa. Kaya nga, wag na tayo magpabudol ulit ha. Bye!